Okay, so from the start tayo, ulitin natin kung paano magparan ng isang Android. Pangit lang mo. Ano ko? Sige, nahihiya kasi ako eh. Okay, so ulitin natin. So, paano po magparan ng isang Android applications using IntelliJ. Okay po, so ganito yung gagawin natin. Number one is, ulitin natin from start para sulit na sulit yung bayad. So, punta tayo dito sa may IntelliJ. So, i-refresh na lang siguro to. So, click natin yung new project kung sakaling hindi pa nakagawa. So, ulitin natin from start. Hanapin natin si empty views activity. Next. Tapos, pindutin natin dito or i-click natin dito. Pangalanan nyo kung anong gusto nyo ilagay. Okay, so na-explain ko na yun sa inyo kanina. Si Java, na-explain na yan. So, 7.0, okay na yan. So, Groovy for Java yung pipiliin natin. And then, after nyan, i-create lang natin. So, once na-create na po, antayin natin ng konti yung loading. Mag-load lang po yan ng mga 5 minutes siguro or 3 minutes. Okay, so wait lang natin. So, pag nag-loading na po, so ganito na yung maging itsura. Okay? So, tandaan natin meron tayong dalawang way kung paano mag-connect ng cellphone ha. So, ulitin natin. So, meron tayong dalawang klase ng way. Number one is using USB debugging or USB cord. Pangalawa is wireless kapag nakakonek kayo sa iisang internet sa bahay. Okay? So, number one is USB debugging. Gamit tayo ng USB debugging. So, first, ang kailangan natin gawin sa mga cellphone natin is so, i-share screen ko lang po yung cellphone ko. So, ito po yung sa cellphone ko. Okay, so punta lang tayo sa may settings. Settings. Punta tayo sa may settings. After mapunta natin sa settings, ihanapin nyo po or hanapin nyo sa yung Google kung paano i-activate yung developer option. Okay, so sa cellphone ko ay kailangan lang hanapin yung build number. I-double click, i-click mo lang yan ng 5 beses tapos lalabas yan yung password. Tapos pwede na yan. After yan, makikita nyo yung developer option dito sa part na to sa system. Hanapin nyo po yung developer option. Okay? Tapos, pag nakita niyo yung developer option, hanapin niyo po yung USB debugging. I-activate niyo lang yan, i-on niyo lang yan. Okay? Okay niyo lang yan. Lahat ng i-ask na permissions, i-okay niyo lang lagi. Tapos po, isaksak na natin yung mga ating USB cable. Isaksak na natin sa mga computer natin para ma-detect na. Okay? So, ngayon nakasaksak na po. So, nakita na natin USB debugging. So, check lang natin. So, ngayon po, nung sinaksak ko po, nakita ko natin dito, nag-reflect na automatic yung nandito. Okay? Once na-set up na natin yung nasa phone natin, mabilis na po yun. Kasi automatic na yung lalabas na yun dito sa may taas. Okay? So, pag lumabas na po yan, ang next na gagawin natin dyan, pwede na natin itong pag-runin. So, paano mag-runin? Kapag naka-IntelliJ ka lang po, may error po yan na nilalabas. So, mapapansin natin dito, gawin ko itong Android. So, mapapansin nyo po dito sa manifest, kay manifest, nag-e-error po yung map. Ibig sabihin, may hinahanap siyang folder na wala sa ating ginawa. Okay, so para maayos yan, so punta lang tayo dito kay res. Okay, kay res. So, later explain natin yan. I-right click lang natin, new, tapos pindutin natin yung image asset. Ulitin ko, ang gagawin natin, punta ka dito, gawin mong Android to. Tapos, punta ka dito sa may app. Hanapin sa may app, i-click lang si app. Pagka-click kay app, hanapin si res. Pagka-click kay res, i-right click, new, tapos image asset. Image asset. Tapos, palitan mo lang po ng kung anong gusto mong ilagay na logo. Ha? Okay, so hanapin nyo or palitan nyo po ng logo. Kunwari Instagram yung papalitan natin. Tapos ngayon po, pwede nyo pong i-manipulate yan. Pwede mong baguhin yan. Pwede mong paliitin yung size. Pwede mong ayus-ayusin. So, kayo na bahala sa paglalaro dyan. Okay po. So after po yan, next mo lang yan. Kapag natapos na next lang. Tapos, after po niyan, next finish mo lang yan. Tapos, mapapansin po natin, pag finish na natin, mawawala na yung error dito. Okay? So, ngayon, wala na yung error dito. Ngayon, pwede na natin try ipag-runin sa ating dito. Okay? So, try natin pag-runin. So, ngayon, make sure nyo po na naselect nyo po yung inyong item. Okay? Inyong cellphone. So, ngayon, pag nirun natin yan, makikita natin yan dito na successful na po yan. So, papakita ko po sa inyo. Okay, so ayan. So, mapapansin nyo po, atay lang natin mag-run. Lalabas po yan dyan kapag nag-run na. Wala. Maglalag yung laptop ko pag ginalaw-galaw ko eh. Hayaan mo lang muna. So, nagra-run na po yan dun sa IntelliJ ha. So, pa-wait na lang. Ayan, nagra-run na po yan. So, pa-wait lang po.
Lalabas na yan sa cellphone ko. Ito muna kayo. Okay. So, wait lang natin. Medyo matagal. Tagal. Wala naman error. Matagal lang talaga. Tapos hindi naka-record, no? Okay. So, may problema daw. Hindi. Ayan, so nag-run na po. So nakikita nyo po, naka-run na po yan. Tapos makikita nyo hello world. Okay po. So ibig sabihin, success na po yung pag-connect natin. Okay? So yung pinakita ko kanina is an example of USB debugging. So ngayon naman po, ang gagawin naman natin is kung paano mag-set up using wireless kapag wala kayong mga USB cable dyan. Okay? Kung pag wala kayong USB cable, ang gagawin lang natin, so punta lang tayo ulit sa settings. Settings. Hanapin natin si system, tapos developer option. Tapos ngayon po ang gagawin natin, puntahan natin si wireless debugging. So make sure nyo lang po i-on nyo tong nandito, i-on nyo yan nandito kay wireless debugging. Nawala. Mabilis dyan, kaso wait lang ha. So connect ko lang yung, kaya ko kasi yung bagal din magparan dito, pero okay lang din. Pag-update pwede eh. Oo. So ayan. So, yan po. So, make sure nyo po na maklik nyo po yung wireless debugging. I-on nyo lang po yan. So, once na okay na po yung nandito, so click nyo lang po. Pwede kayo mamili using QR code or using pairing code. Okay, kapag QR code, ito na lang recommend ko. So, pindutin na natin yung QR code. So, put back. Pagka pindutan na sa QR code, lalabas yan ng ganito para magpipicture. So, i-scan natin dito yung QR code. Okay po. So, paano makahanap yung QR code? So, punta lang po tayo dito sa may IntelliJ natin. Punta tayo dito sa may device, itong mga running devices. Click yung pair using Wi-Fi. Ulitin ko, pair using Wi-Fi. Using Wi-Fi. Tapos, click, itong scan na to, ito yung i-scan ko sa may cellphone ko. Okay? Kapag in-scan ko na po yan, i-scan ko ngayon ha. Kapag in-scan ko, waiting lang po tayo, magra-run po yan or mag-check yan. So, pag ganyan po, kunwari hindi nagra-run, ibig sabihin po niyan, ang gagawin nyo po yan, i-close nyo po yung device nyo, i-close nyo yung device nyo, tapos umuwi na kayo. Dahil joke lang. Close nyo yung laptop nyo, ay, yung IDE, tapos i-on nyo ulit. Kagaya nito, ang tagal. So, ibig sabihin po yan, nagka-cause na ng error yan. Okay? So, ang gawin natin dito, close natin yung IntelliJ. Okay? Disconnect. Tapos, i-on ulit natin yung IntelliJ. On natin ulit yung IntelliJ. Nagka-cause na po ng problem nyo. So, possible. So, wait lang natin. Tagal naman mag-open. IntelliJ. Akin ako magsisisi pag sinabing sa YouTube na nanonood sa akin, ha? Ay, kaya yan. Para may likes din. Subscribers ba? Tagal. Okay, so ngayon po, try ulit natin yung ginawa natin kanina. Puntahan natin dito sa may loading device, yung running devices. Click lang natin po si wait lang, anay natin. Di pa tapos ano yan eh. Hanapin natin si Fair using Wi-Fi. Okay, tapos gawin natin, i-scan ulit natin yan sa cellphone natin. I-scan ko po. Okay, so pag na-scan na, okay, so mag-check na yan. Sana, pag wala pa rin talaga, restart mo na yung laptop mo. Kasi possible yun yung mga issue. Na-encounter ko po yun lagi. Ang ginagawa ko lang dyan is kino-close ko yung Android Studio ko, yung IDE ko para lang mapag-run. Okay po. So, medyo mahirap mag-pair nito. Okay? Pero kanina nakita nyo naman, nag-check na yan. Kapag check na po yan, ibig sabihin success na yan. Okay? Kapag ayaw pa rin talaga, i-research nyo na yung laptop nyo or later na kayo. Okay po. So, yan. So, yun po yung dalawa kong tinuro kanina is an example of kung paano mag-connect sa mga cellphone natin. So, ngayon naman, sir, ngayon naman po, ituturo ko naman kung paano naman mag-connect na
Paano 'pag wala kang cellphone? Okay, kapag wala kang cellphone, puwede ka po gumamit ng emulator. So, paano 'yun? So, punta ka lang po dito sa may, device manager. Okay, punta ka kay device manager, click ito, okay. Dito recommended 'to sa mga ano medyo mabigat 'to sa laptop. Punta create virtual device. Tapos after po niyan ay hintayin lang natin. So, pili lang po kayo dito kung anong size ng cellphone na gagamitin niyo. Pixel 7 siguro, okay na 'to. Okay, kayo na bahala diyan, wala namang problema diyan. Meron nga ditong resizable, ito na lang, resizable para alam natin kung kahit anong size. Resizable, i-next lang natin, tapos after po ng next, antayin lang po natin 'yan. Finish niyo lang po 'yan, i-next niyo lang 'yan. Hindi ko na i-next 'to kasi magda-download 'to. Sige na, para sa demo. Okay, so pero sobrang tagal po ng mangyayaring run diyan. So, magko-cost ng LAN. So, tapos lalabas na po 'yan dito sa gilid. Okay po, alam ko na kung bakit mabilis. Yung sinelect ko po kanina ay downloaded na. Okay, so yung wait lang So, ang sinelect ko kaninang itong nandito, na-download ko na. Kaya para medyo mabilis na. Okay? Kapag wala talaga ay i-download nyo lang po yan. Tapos magagamit nyo na yan. Okay? Tapos makikita nyo na dito yung device nyo. Pindutin nyo lang para mapag-run. Ito yung ginawa ko kanina. Run natin to. Tapos antayin nyo lang po mag-run. So maglalabas po yan ng isang emulator or parang cellphone. Okay? So ayan. Kapag lumabas na yung cellphone niya, yung pixel starting. So antayin nyo lang po. So, ang gagawin naman natin para magpara naman natin sa ating sa ating laptop, punta lang po kayo dito, Tecno. Palitan niyo po na kung anong pangalan nung ito. So, experiment, anong pangalan niyan? Baka magkamali ako. Sa reusable experiment, walang 2, 3. Walang ganun. Okay, so hanapin natin experiment. Yan. Okay, select lang natin, tapos pag-runin natin, tapos wait lang muna natin Antayin ko lang po mag-loading to kasi baka mag-lag yan. Okay, so sana abutin pa yung coding part kasi papakita sa inyo yung calculator na gagawin. Pero kung hindi, face to face. Kapag kasi video yung pinagawa sa inyo, di naman totally lahat kayo gagawa eh. Guide lang talaga video sa inyo eh. Hindi pwedeng video lang. Okay, so wait natin. So kagaya ng sinabi natin kanina, sa mga IT emulator ay nakadepende sa laptop nyo. Okay? Kapag medyo mabilis yung laptop nyo, mabilis na ng response dito. So ito, hindi ko na, yung sinili ko kanina ay papalitan ko kasi medyo mabigat yan eh. So palitan ko lang po, kita nyo, na starting up pa rin, napakatagal. So hanapin ko yung medyo mababa. Ito na lang. Yung 29 lang yung pipiliin ko. So baka mas mabilis or sana mas mabilis. Tanyan, naglalag. Hanapin natin si API 29. Ito, so sabi na, mas mabilis yung isa kong device. Okay, so itong device ko, okay, so piliin lang natin yung user. So kung anong pangalan nung niran mo kanina na emulator, so for demo lang to, user yung pangalan ng emulator ko. So ngayon, pipiliin ko si users, pag-running ko po. Tapos, antayin nyo lang natin mag-run dito sa ating device. So, yan po yung mga ways kung paano paran ng ating project. Resizable emitter, resizable was terminated. So, naalis na yung isang kaninang emulator kasi ang bigat niya daw. So, mga 2 minutes siguro na pagrarun, depende after nito ay kailangan na naka-open tayo. Okay, nakakasunod pa ba? May nakagawa na ba? May nakapagparan na po ba? So, ano yung pinili nyo sa tatlo? Kayo ba ay nag-emulator? Kayo ba ay nag-USB or wireless? Ayun ba ay tapos na. Raise nga ng hands yung tapos na. Ito po, magre-run na po yan. Mag-i-install na. Malapit na.
Ayan na, nag-install na, nag-run na. So, meron naman tapos na, no? Pa-confirm na, baka... Okay, sige pa, meron pa ba? 6 lang? 7? Okay. Wala na, sure kayo dyan. Hindi tayo makapag-proceed kung talagang wala sa kalahati yung ano, mahihirapan kayo makasunod yan. Okay po, so okay. So, at least meron naman po nakakagawa. So, wala naman problema. So, siguro balikan na lang yung ng iba yung video na naka-record natin. Okay po. So, okay. So, ngayon marunong na kayo mag-connect. Alam niyo na kung paano mag-connect ng isang Android applications. Ngayon naman po ang kailangan nating aralin. Ano naman yung mga nandito? Okay. So, yung mga files na nandito, ano-ano po yan? Okay po. So, explain na natin sa inyo number 1. Okay. So, open na po ng camera kasi kailangan ng kasiguraduhan diyan kayo kasi po itong part na 'to ay medyo importante. Hindi kayo makakapag-AI or hindi kayo makakapag-ano kung hindi niyo naiintindihan yung concept ng programming na dito sa part na 'to. Kung paano saan ilalagay yung part na hinahanap, et cetera. Okay? Okay, so sa mga IDE natin, open tayo. Sotomayor, Villegas, Bis, Mamaradlo, kaya ba? Cervelas, Gonzalvo. Okay? So, tandaan natin, sa concept po ng programming, so nasabi natin na line by line po yan nagre-read. Okay po. So, ulitin natin, nagra-run po yung ating IntelliJ. Sa susunod po ay mag-cellphone na po pag pag nag-Gmail tayo. So, di ko na po tatanggapin yung mga naglalag, etc. So, cellphone na po kapag nag-Gmail tayo. Okay, so next time na naman yan. So, ngayon, sige, pagbibigyan. Okay, so ngayon po, ulitin natin, so sa programming, line by line po yung nagra-run. Okay po, so line by line. Kung ano yung nasa unang line, yun yung binabasa. Kung ano yung sumunod na line, yun yung binabasa. Okay po. So dito po sa code natin, tandaan po natin sa ating IntelliJ man yan or Android Studio man yan, kahit alin man yung piliin natin, kapag po ni-run natin or pinindot natin yung run button, ang unang pupuntahan ng ating computer is itong manifest. Okay, so sino si manifest? Ito po yung, siyempre, ito yung pinakaunang pupuntahan. Babasahin niya yan line by line. Okay, so titingnan niya kung mayroong logo, titingnan niya kung anong pangalan ng name, ay anong pangalan ng app name, anong pangalan ng etc. Tapos after po niyan, dito po sa activity, so actually itong discussion na tayo pang third year, okay, itong activity na to, ito yung magsiserves as lalandingan niya. Okay po, kung sino po yung nakalagay na true dito, okay, ito po yung magra-run. Okay po, so in short po, so ang nakalagay dito is si main activity daw yung unang magra-run. Okay po, so para mas lalong mag-get sino po si main activity, ito po yan. Nandito yan sa Java, sa COM, ito, si main activity, siya daw yung unang magra-run. Okay po, siya yung magiging home screen, index.html or main screen. Sige, mag-add tayo ng isa pa. Add tayo ng isa dito, create new, activity, empty views activity. Add tayo ng isa para mas lalo nyo makita ha. Test. Okay, testing tayo. Okay, so mapapansin natin, meron na tayong dalawa dito. So napansin nyo po, nag-add ng isa. Kung kanina, isa lang, okay, ngayon dalawa. Tandaan nyo po, kung sino yung naka-true dito, siya po yung magraran. Okay po, siya yung unang pupuntahan. Siya yung unang tatalunan. Siya yung maging home screen, home page, login page, basta yung unang landing na pupuntahan. Okay? So dito, ang naka-true is the main activity. In short, kung lahat ng code natin na nakalagay dito, yan yung unang magraran. Okay? So, naka-false to kasi parang magsiserves as parang backup lang siya kung sakaling i-call siya nitong main activity. Okay po, so yun. So, after maran, so babasahin lahat. Gagawin niya daw launcher. Ito yung magiging serves as launcher niya. Okay? So, ngayon, nung line by line, alam naman natin na nandito na siya sa main activity. So, ngayon, talon naman tayo sa main activity. So, from manifest, papunta kay main activity. So, since na-call si main activity kanina, in short, ito naman yung pupuntahan. Okay? So, si Java po sa ating Android is ito po, dito po, ang tandaan natin ha, sa Java, Java files ito yung mag-serves as nag-functions. Okay po, in short, ito yung parang nagpapagana dun sa lahat ng yung buttons, kung paano makontrol yung buttons, paano lahat nasa na functionalities sa Java kinocode. Okay, tandaan natin, sa Java files, dito kinocode lahat ng functionalities ng i-design natin later. Okay po, so ngayon,
After natin mapag-run, nabasa na main activity yung una. So, babasahin niya ulit yan line by line. So, tatry niya ulit. Basahin niya lahat ng importations. Basahin niya lahat na nandito. Si onCreate, babasahin niya. Tapos, makakarating siya dito. Okay? So, sinabi dito, set content R layout. So, sino naman po itong R layouts na to? Si R layouts naman po, or si set content view, ito naman po yung magiging layout files. Ibig sabihin, kung si Java, siya yung backend, siya yung nagpapagana ng functions. Ito naman layouts na to, ito na yung front end. Dito tayo nagde-design, dito tayo naglalagay ng mga buttons, dito tayo naglalagay ng kahit ano. Okay po, so gets? So, ngayon, sino po yan si main activity? Mapapansin nyo po, R, ibig sabihin, res. Okay, nandito yan, si res. Tapos sunod, layout. Si layout. Tapos sunod si activity main. Okay po, si activity main. In short po, itong activity main na to, ito yung magsiserves as front end. Okay po, ito yung pang-design. Dito ka maglalagay ng drag and drop ng buttons, magda-drag and drops ng kung ano man. Okay, so dito po sa ating ginamit is, galing! Supported siya ng drag and drop. Thank you, Lord. Okay, so dito ay meron tayong drag and drop. So pwede po tayo mag-drag and drop dito ng mga buttons natin. So for example, dito sa files natin. So ito na yan ha. Ito na yung maging layouts. Ulitin natin. From Android manifest, dito, pagkapindot ng run, tatalon dito. Pagkatapos ng talon dito, hanapin ko sino yung naka-true. Tapos tatalon na naman dito. Pagkatapos magtalon, titingnan ko sino naka-connect. Ay, naka-connect ako kay main activity. Ito yung magiging decide ko. Okay, so kung ano nakalagay dito, yun din yung makikita nyo sa cellphone nyo. Okay, so ganito po. For example, maglalagay ako. Ang kagandahan dito ay meron tayong drag and drop. Okay, so di ko alam kung kanina nagka-problem ako, di ko napagana to. Pero nagulat ako ngayon, gumana, kaya natuwa ako. So ngayon, punta tayo sa may palette. Okay, punta kay palette. Maglagay tayo dito ng mga button. Maglagay tayo dito ng mga text view. Maglagay tayo ng kahit ano. Tapos try natin pag-runin kung ano mangyayari. So, check natin. So, alam ko magkaka-error to. Medyo pangit yung makakalabasan nito. Sa cellphone ko na lang. Baka maglagay ang laptop ko eh. Okay, so try ko pag-runin. Yung dalawang button. Ito yung magiging front end ha. So, ngayon ulitin natin. Nagra-run. Nagtalon dito. Tumalon dito. Tapos tumalon dito. So, yun. Nabasa niya na lahat ng folder. Okay po. Nagets na po ba yung concept dito? So, ngayon alam niyo na. Is later ay magko-code na tayo. So, pinakita ko lang sa inyo na ito yung front end, yung XML files yung magiging front end, yung main activity ang magsiserves as back end or magpapa-functions doon sa front end niya. Okay? So, check. Ang tagot. So, after na to ay susundan niyo na ako ha. So, nag-explain na ako ngayon, tapos mamaya ay susundan niyo na ako. So, ngayon po, napara na natin. So, mapapansin natin dito sa ating device. Okay? Hindi yan. So, mapapansin natin, meron na tayo ditong button and meron na tayong text view dito. So, yung pinaglalagay natin dito kanina ay nandito na. Okay? So, later, aayusin natin yan. Huwag muna kayo overthink. Okay? So, okay na po ba? So, ngayon po, nagets na natin yung concept ng ating IntelliJ. So, ngayon, pwede na tayo mag-code or pwede natin na iintindihan natin saan tayo maglalagay. Okay? So, next na gagawin natin is open na po natin yung mga project natin. So, assume na naka-open na kayo. So, delete ko na to. Ibalik ko na to sa dati. Okay? So, ngayon po, ang gagawin natin, once na-open na po, so make sure po naka-open na yung project, punta tayo kay main. Okay? So, hanapin nyo po, ulitin natin kung saan nakahanap to. Punta kayo sa may app. Okay? Meron yung dalawang option ha. Si manifest, ito yung kanina. Okay? Ito yung unang pinagraranan. Okay? Si Java, ito yung backend. Si REST naman, ito naman yung frontend. Okay? So, meron yung tatlo ha. Manifest, Java, and REST. Okay? So, punta tayo dito. So, puntahan natin si REST, hanapin si activity.main. So, dapat ganito yung magiging itsura ng inyong IntelliJ. Kung wala, kailangan nyo mag-hard code. Okay, so nandito na ba kayong lahat? Nakita na ba yung drag and drop? Nakita na ba yung gantong layouts? Okay, so hindi ko pala napakita yung no. So sorry, hindi ko din in-expect na magkaka-error tayo eh. Yung sa Android Studio ay hindi ko napakita. Okay, so ngayon nandito na tayo. So meron po dito sa may palette. Punta kayo dito sa may palette.
Okay, so pwede po kayo mamili diyan, nandito yung mga karaniwan. May text button, may text field, may buttons, may widgets, may layouts, may containers, etc. Okay po. So first na gagawin natin is punta tayo sa may layouts. I-set na natin yung layouts natin into constraint. Pero karamihan naman po ay karamihan naman po ay naka-hard-coded to or parang default niya to. Default nito. So nakita nyo ba? Wait lang, may mga nakanunot yung noo eh. Meron ba diyang walang ano dito? So, i-drag po natin siya papunta dito sa gitna. Okay? So, i-drag natin. So, kayo na bahala. Basta sa gitna lang. Automatic na yan mag-fill. Okay? So, next na gawin natin is maglalagay na tayo dito ng text field. Ang goal natin is makapag-create ng semi-calculator na nanghihingi ng dalawang text field na pag pinindot, mag-a-add yung item. Okay? So, punta tayo dito sa may text. Kasunod ba? Punta tayo sa may text. Hanapin po si number. Sa may text field, hanapin si number. Okay? I-drag po papunta dito. I-drag papunta dito. Okay? Tapos, since naka-constraint tayo, ang constraint po ay required, ito yung responsive. Okay po? Kahit lumaki yung laptop, kahit lumaki yung device mo, hindi magbabago. Hindi magbabago yung size. Okay? So, kahit 15 inches man yan na TV, 6 inches na cellphone, etc., hindi magbabago. So, ngayon, para hindi magbago yun, kailangan nating iset or idikit yan sa mga gilid-gilid. Okay? So, pagka-drag natin ng text field, yung text field natin, i-drag natin yan sa mga gilid-gilid. Wait lang. Wait lang, Control Z, naglag ako. Yung hanapin nyo po yung parang ganito, yung mga white button. Pindutin nyo po yan, tapos i-connect nyo po yan sa may gilid. Yan, nakikita kayo may arrow, i-connect nyo po yan sa may pinakagilid sa apat na side. Okay, so apat na side i-connect. 1, 2, 3, 4. Tapos, tsaka mo i-layout kung saan mo gusto ilagay. Kunwari, gusto ko ilagay dito. Okay na? Kayo ngayon na yun sa inyo. Okay. So, okay. So, after po niyan, kapag may isa na tayo, since dalawang text field yung hinihingi natin, number 1 and number 2, so maglagay pa tayo dito ng isang number. Okay. So, isang number pa, i-drag and drop ulit natin dito. Okay. So, i-connect din natin po yan. So, ito po, i-connect na natin to into text field na isa. Kasi syempre, para pag kung sakaling bumaba man yung design nito, ito, magsasunod din. Okay po. So, i-connect na natin siya sa katabi niya. I-connect na natin to dito. I-connect natin dito. I-connect natin dito. I-connect natin dito. Okay? So, ginagamit yung constraint kung gusto mo maging responsive yung design mo na kahit iba-iba yung screen size ay hindi maapektuhan yung UI. Okay na? So, meron na tayong dalawa. So, drag and drop lang po, tapos sabay i-connect. Hindi na nga ito nagawa yung iba, nasa na sa video. Enriquez, magawa ka pa ba? Si Ronquillo, Basul, Dina-download ko po yung yung sa kanina. okay, okay, sige. So, sige, ang mga di nakakasunod ay pero sundan niyo po ngayon ha, huwag kayo umasa masyado sa video. And naka-video to possible. Walang drag and drop, sir. Ayun lang. Meron pa bang ibang naka-experience dito na walang drag and drop? Actually, naging na-experience ko yung kanina, yung walang drag and drop dito. Okay? Naka-IntelliJ naman ako, di ba? Pero biglang naawa ngayon. Actually, di ko alam talaga totally kung ano nangyari dito. Okay? Ang bala ko nga kanina, i-hardcoded na natin dito eh. I-hardcoded na natin dito. Sige, ang gagawin ko, isi-send ko to sa dito sa ano natin. Pero alalin nyo lang or alamin nyo lang yung isend ko yung code nito. Okay? So meron dito ha, so kapag naka-drag and drop kayo, may dalawang option kayo. Pwedeng pa-hardcoded, ito dito pipindutin. Ito yung mga naka-hardcoded, ito din naman po yung drag and drop, yung sa design view. Design view. Okay? So, ito, isa-send ko lang yung code sa inyo, tapos i-copy-paste nyo lang mamaya sa constraint. Okay? So, i-drag na po natin yung isang button. Mag-create tayo ng isang button dito. Pangalan na natin add button. Okay? So, add button. So, connect ulit natin sa gilid. Ay sa mga, ano niya, sa kapatid niya.
Nakakairita lang yung part na ito. Okay, so drag and drop lang po natin. Ilagay lang po natin dito. Okay? So after po niyan, so i-drag ulit natin, mag-isa tayong text field kung saan ito yung magiging button, add button. Ito yung dalawang input fields, tapos mangingin tayo ng output. So sa yung output natin i-convert na natin sa text view. Sa text view na lang natin ilalagay yung output natin. Okay? So sa designing, so later na lang siguro natin masyadong ayusin. So papakita ko lang yung concept ng Android. Papapagod ka ba eh. Ayan. Ayan. Okay, so once na, meron na tayo or connected na. Connected na ba? Kumunik ka ba? Ano ba? Sige na nga, ayos na yun natin. Sorry ha, sorry. Ah, kaya mo na. Kaya na natin yan. Okay? So yun, so pinindot ka na lang para at least matapos na para sa designing. Okay? So pero i-AI naman natin ito pagtapos. Okay? So meron na tayong text field. So ngayon po, isasend ko na to sa GC nyo. Ay, hindi sa GC. Sa Google Meet. So pwede nyo na po i-copy paste yan dun sa mismo. Ano, para makitaan nyo po yung or makasunod pa rin kayo kahit pa paano. Ba't isang gilid lang yung camera? Naglalag na, pati laptop. Kaya talaga, tama. Sige, paste ko lang. So, pa-wait lang po. Okay, so na-send ko na po. So, pwede nyo i-copy paste, send nyo lang din sa GC. So, di lang ako pwede mag-open ng Facebook kasi na-shows. Okay, so pwede nyo na pong i-copy paste yan, yung code na yan na sinend ko sa inyo, i-copy paste nyo na po yan dito sa mismong rest nyo, activity main, tapos i-paste nyo na yan dito. Okay, so para-parehas lang din naman tayo dyan. Okay na? So ngayon meron na tayong semi-front end. So gagawin naman natin yan yung back end. So sige, set up nyo muna. 28, so 30 minutes pa, kaya pa. Okay. So before kayo maka-experience ng ligaya sa pag-AI, kailangan ko muna kayo idaan sa hirap ng drag and drop. Okay, so pag nag-AI na tayo, mabilis lang yan. Actually, copy paste lang yung code, no need na mag-design. Kaya nyo na yan. Okay, so after po niyan, so make sure po na okay na. So ganito gagawin natin kapag okay na yung design. So pakialala na po ng ating magiging mga pangalan. So alalaan po natin yung mga ID. So pakialala yung ID natin. So ito yung ID ng ating editex 1. Ito naman yung ID ng ating editex 2. Tapos ito naman yung magiging ID natin. May nakalagay naman yan Android ID. Okay? Ah, asan pa yun? Ito, si button, walang ID, so no need naman natin lagyan yan. Si text view, ito ay required may ID, so walang ID. Walang ID, so lagyan natin ng ID to. So, lagyan nyo po ng ID. Android ID. Android ID. Look. Walang nalabas na recommendations, text view.
Android ID. ID. Pag hindi ito, i-drag and drop, ano ko to, ilalagay ko to dito. Sige, dito na lang para mas mabilis. Titingnan ko kung mali yung code ko. So, Android sa may palettes, attributes. Hanapin natin si ID. Ito pala. So, meron na pala. Wala pa. Meron na siyang ID dito. So, palitan natin to ng si text view, palitan natin ng, sige na, text 2. Palitan natin sa dati. Text view 2. Okay? So, yun na yung maging ID natin. So, tinandaan lang natin yung maging mga ID natin is edit text number. So, yun yung mga kailangan natin mamaya sa backend natin. Okay? So, lahat ng ID ay kukunin natin. Okay? So, make sure po na okay na. So, nalalagyan yun ng mga ID yung mga pinalalagay natin. So, check natin. May ID na. Meron. May ID na. Edit text number 2. May ID na. Yung pangatlo naman, yung check natin si text view kung may ID na. Okay, so meron na. So lahat ay meron ng mga ID. So pwede natin siyang gamitin sa ating backend. Okay, so punta na tayo kay main activity. Ito na po yung magsaserve sa us, magpapagana dun sa button natin. Okay po. So ngayon, ang gagawin natin next dito is, so mag-create tayo ngayon ng methods. Okay, so methods ang create natin dito. So naturo na din naman ako dito. So methods, create tayo ng public void, wala nang static, pwede na naman. Pangalan natin add. So after po niyan, parenthesis, curly bracket. Okay? So yun yung tinuturo sa inyong methods. So para isang beses na lang, tapos i-call na lang natin siya dun sa kabila. Okay po. So kailangan natin ilagay sa parameter view space view. Okay? So papakita ko sa inyo bakit importante itong view, space view. So mapapansin natin po dito, para ma-access natin ito into view modes or dun sa kabila, dun sa may test. Okay? So papakita ko sa inyo para mas ma-visualize nyo. So dito po sa button, so may option dito na on-click. Okay, so event listener po siya. Si on-click, hanapin natin. Ito, si on-click. So mapapansin natin, available na yung add. Okay, so available na yung methods na ginawa natin dahil dun sa pinagagagawa nating view. Okay, so alisin natin si view. Tingnan natin kung ma-access niya ba or makikilala niya ba. Okay, so check natin. So pag tinig natin, wait lang. Check natin. Kilala pa rin naman pala. Right. Button. Tapos, punta tayo kay on-click. Okay, so wala na. So, yun po yung nagsiserve sa us, nagpapaano sa kanya na pwede natin siya na-access into a view mode. Okay, so yung view space view. Okay, so view space view. Okay, so gets. So, yung part na yan. So, ngayon, pwede na natin i-access lahat ng nandun sa kabila. So, yung mga ID nito, pwede natin i-call. Yung gagawin nating object itong part na to. So, anong pangalan ng ID natin dito? Edit text number 1, edit text number. So, gawin nating object, edit text, tawagin natin yung, tingnan natin kung ano siya. Isa siyang edit text ha. So, tandaan natin, isa siyang edit text based sa code niya. Isa siyang edit text, isa siyang edit text, tapos isa siyang button, isa siyang text view. Okay, so i-convert natin yan or gagawin natin yan into object, edit text. Okay, so edit text, tapos is equals to, so pangalanan niya kung anong gusto niyang ilagay, edit text, tapos is equals to, ba't walang nalabas na autocorrect? Is equals to, edit text, tapos find by ID. Dapat ay may nalabas na ditong auto recommendations, pero di ko alam kung bakit walang nalabas. Okay po. So, r.id. Ano ba pangalan ng ating kanina? Edit text. Wait lang, copy-paste natin yung ID natin. Text. Wait lang. Copy-paste natin to. Okay, so ilagay natin dito. So, okay, so nag-define tayo or ginawa nating object yung text kanina. Okay po, so gumamit tayo ng edit text, space edit text, tapos yung edit text find by ID. So, gagamit tayo ng find by ID ngayon. Okay po.
find view by ID. So, ngayon gagawin din natin siya into panibago kasi meron tayong dalawang edit text. So, meron tayong dalawang edit text. So, ito din gagawin din natin. Edit text number 2. Okay, so gawin natin to ng edit text. So, same lang ulit ng code dito. Pwede natin i-copy paste to. Palitan lang natin ng mga variable names. Okay, so copy paste lang natin to. Palitan natin to ng edit text 2 or num2 kung gusto nyong palitan. Tapos ito naman dito sa part na to kung anong pangalan nung text field number 2 natin. So, lagyan lang natin ng so 2. Okay, so yan po. So, sa edit text number 1 and edit text number 2. Generate natin as an object. Okay, so meron pa tayong ditong i-convert into an object. Kailangan din natin gawing object itong button. Si button kailangan ay si text view kasi ito yung pagpapasahan ng data nitong dalawa. Okay po. So, si text view, pangalanan natin, tingnan natin sa attributes, si text view number 2. So, since text view siya, so instead of edit text yung gagamitin, text view naman yung gagamitin natin. Text view, okay, space, pangalan ulit ng text view natin. Ano ba pwede mga txt, pwede naman text view na lang is equals to same lang ulit ng steps kanina, text view, tapos find by view ID, r.id. Tapos yung pangalan, text view 2. Okay? So, yan lang din po. So, after po niyan, so ang gagawin na natin, kaya nakakasunod pa ba? Ay, kaya gusto ko talagang habang nagko-code ay nasunod kayo. Kasi possible question mark talaga kapag hindi kayo nagko-code. Kasi hindi nyo na-gets kapag nagko-code, hindi kayo nakakapag-code. Okay? So, ito pa, ginawa nating object yung lahat ng mga buttons, lahat ng kailangan natin dun sa kapila. Hindi natin sinama si button kasi i-call lang natin siya as a on-click. Okay? So, next na gagawin natin is, so after po nito, ang gagawin na natin next is, mag-create na tayo dito ng functions. So, ang gagawin natin dito is convert natin yung text view na yon or yung edit text kanina into an integers. So, int and ipaparse natin. Integer dot parse int. Okay, so natuturo naman sa inyo. So, ipapasa natin si edit text. Edit text. Okay. Edit text 1. Tapos, dot get text. Okay, napakabagal. Tapos next is, gagawin natin siyang to string. Okay, so ipaparse lang po natin para magamit natin into a mathematical operations. So, text field po kasi yan, possible naka-string pa yon. So, kailangan natin i-convert into a ipaparse. Okay, para maging integers. So, yung into din po, yung edit text 2, gagawin din natin integers. So, ipaparse natin. So, n2 is equals to integer. Layahin ko na lang. Copy paste ko na lang. Okay, so palitan na lang po natin to ng edit text 2. Yun nandito. Okay, so next, after po niya, so na-parse na natin, ang next na gagawin natin yan is i-convert naman natin siya or gagawin natin siya mathematical operation. So, lagay tayo dito, mag-set tayo dito ng integers, pangalanan natin siyang result. Okay, tapos pwede natin i-diretso, lagay natin dito si n1 plus n2. So, ngayon pinag-plus na natin si n1 and n2. Okay, okay, tapos after po niyan, para tayo nag-south, i-output natin sa ating edit text, yung text view. Okay, so wait lang, ipapasa natin yung 1 plus 1, papasa natin yung 1 plus 1, itong dalawa, dito sa text view. Okay, so ipapasa natin yung papunta dyan. So, gawin natin, ay tawagin natin si text view since kinonvert na natin or ginawa na natin siyang object, text view. Okay, tapos dot set text. Okay, tapos ang next na gawin is string dot value of, tapos lagay natin dito si result. Okay,
Okay, so yun po, mag-work na tong functions natin. Kailangan na lang natin i-call. So, explain ko lang po ulit para at least kahit mamaya nyo gawin ay maintindihan nyo yung pinagko-code natin. Number one is, yung pinagko-code natin, pinag-drag and drop natin kanina, may mga kanya-kanya pong ID yun. Okay, so may mga kanya-kanyang ID yun, kung ano man yung mga pangalan nila. Hanapin nyo yun at kilalanin nyo yun kung sino-sino sila. Ang next na gagawin natin, para magamit natin yung mga objects from dito, gagawin natin or convert natin siya into an object. Okay po, so convert natin into an object, pinangalan na natin edit text, ginawa natin edit text 2, ginawa natin text view. Okay, so para ma-access lang natin yung kanina. So from the other files, gagawin natin, ilalagay natin dito. Okay, so after po niyan, ang gagawin natin next is, since ito po ay hindi natanggap ng numbers, possible magka-error kapag hindi mo i-parse. So kailangan natin i-parse muna into an integers. Yung text view gagawin natin integers. So after po niyan, i-compute na natin yung value natin. So what result na N1 plus N2. Tapos yung N1 and N2 na results, ipapasa natin kay results or ipapasa natin papunta kay text field. Okay, so parang ano nangyari dyan, yung laman nung text field number 1, yung ipapasa papunta dito, i-convert niya, ipapasa niya, ilalagay niya dito. Tapos yung text field number 2 naman or edit text number 2, ipapasa niya dito, tapos ipapasa niya, i-convert niya into an integer numbers, tapos ipapasa papunta dito. Okay? Tapos after niyan, i-compute ng ating system or yung methods natin, ipa-plus niya. After po niyan ay ibabalik ng ating results, itong part na to, isa-set text or in short, magkakaroon ng laman daw yung text view natin nitong part na to. Okay? So yan po yung explanations nitong code na to. Okay? So, next na gawin natin. So, nakikits nyo na, nabivisualize nyo na, ito yung back end ng ating code. Okay? So, next na gawin natin is punta tayo kay Android Mail. Okay? Kailangan naman natin ngayong gamitin yung ginawa nating methods. Okay? So, para magamit natin yung methods natin, punta tayo dito. So, hanapin nyo po yung button. Okay? Punta kayo sa attributes. Okay? Hanapin nyo lang po dito si onClick. Okay? So, event listener po siya na kung saan pag pinindot na yung item na yun, ay gagawin yung methods. So, ngayon, pag nakita natin, available sa onClick yung add. Okay? Pag kinindot natin si add, pag nirun po natin tong code na to, wait. Nawala na. Sige, kay user na lang. Wala yung cellphone ko. Wait lang po Okay, so ulitin natin si onClick. So, isa-search lang natin yung methods na ginawa natin. Okay, so run natin sa ating cellphone. So, wait lang po natin. So, wait lang habang inaantay magpa-run. Okay, so kung hindi nakakasunod, balikan nyo yung video kasi possibilities talaga na kapag medyo hindi na nakakasunod sa mismong yun po yung code ha. So, okay, So, pag hindi nakasunod ay possible mahirapan talaga. So, normal lang din naman yan. Okay, so wait lang po tayo mag-install or mag-run yung ating files. Okay, so ngayon nag-run na po. So ngayon meron na tayong dalawang text field. Pag naglagay tayo dito ng 1, tapos sinubmit natin, so nakakalagay na dito yung 2. Okay po, so ganun lang po kasimple yung parang explanations or itong part na to is an example of paano nag-work yung ating system. Okay po, so pinakita lang po sa inyo paano nag-work yung mga nasa files na yan. Okay? Paano natin magagawa kung may ganito ba kayo? May drag and drop ba kayo dito sa part nyo? Okay, so ngayon po, actually, dapat ang gagawin natin is yun yung isasubmit nyo. So, since may video naman tayo, so isasubmit ko natin, ipopost ko sa YouTube ngayon, tapos yun yung sundan nyo. Yun yung maging activity nyo, gagawa kayo ng semi-calculator dito sa part na to. Okay? Tapos next time, next meeting sa face-to-face, huwag kayong mag-alala, tapos na tayo sa hard-coded na part. Okay? And explain ko lang sa inyo to the use of hard-coded para mas lalo nyo naintindihan yung itong part na to. Next time, mag-aan na tayo. AI tayo. Okay? So, ngayon alam nyo na, ito yung back-end, ito yung front-end, ito yung manifest. Okay? Ituturo ko pas lalo sa inyo yan. So, next time is tapos na paghihirap na sa pagkita ng hard-coded. Okay? So, any questions, clarifications? So, sa mga video naman na ito, sa video nyo naman, pwede nyo balikan. Basta huwag kalimutan, mag-hard-coded muna bago mag-AI. Okay? Sundan or gawin po yung itong part na to. Okay, yung isa-send ko po, i-upload ko, i-post ko sa YouTube, tapos i-tingnan nyo na lang yung video.
Yun po. Send ko na lang mamaya kapag na-upload na. Di ko alam kung mga anong oras. Itry ko ihabol ng alas 7 kasi alas 7 lang ako. Okay, so any questions, clarifications? Wala na. So, stop sharing na po ako. So, pwede na tayo mag-picture. Stop ko na din tong ano. Okay, by next meeting,